So yun na nga mga kamarik, sa sinubukan na ni Madam na gumamit ng fire extinguisher para patayin yung apoy, at makikita natin dito na medyo mausok at napulan niya kaagad, napatay niya kaagad yung apoy. So napakahusay mo Madam, ang galing mo talaga magpatay ng apoy. Sabi ko nga po, hindi natin alam kung kailan dadating ang mapaminsalang sunog. Pwedeng mamaya or bukas, diba? Wala namang schedule yan eh. So yun na, isusubok naman yung mga Euro Fire Protection at may dumating na fire truck. So ay mga kamarik, nandito tayo ngayon sa may open parking na pinapasokan natin. May fire drill kami. Yo, what's up mga kamarik? So panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo, So bali pangalawang pagkakataon natin na umatin tayo ng fire drill ngayon. So aakyat tayo doon sa may 3rd floor. Doon tayo mag-aatin ng seminar, tapos bukas yung final. So bali pangalawang pagkakataon na to na umatin tayo, kasi magdalawang taon na tayo dito sa pinapasukan nating mall, So ngayon ay naglalakad kami dito sa hallway, medyo madilim kasi walang ilaw. Medyo maaga pa, anong oras na ba? Alas 7. So ang oras natin ngayon ay alas 7 ng umaga, kaya medyo madilim pa, wala pang ilaw dito sa dinadaanan natin. Ayan. So ngayon ay malapit lang naman, dyan lang sa may unahan kung saan ginaganap natin yung year-end party natin noon. So diyan din ginaganap yung mass tuwing Sunday. So doon tayo atin ang seminar. Medyo marami-rami na yung mga tao, pati yung mga yung mga tenant dito ay kasali sa seminar sa fire drill. So marami na mga nauna sa atin. Yung mga kasama natin, mga VIP yan. Di ba Jed, VIP ka? Hindi. Victory Ninja Urho. So ngayon ay paakyat na tayo papunta sa 3rd floor. So dito sa dito ay marami na mga nauna sa atin. Okay. So yan, pumirma na sila, kailangan pipirma rin tayo dito para sa ating attendance na tayo ay umatin ng seminar ngayong araw na ito. Ayan, ang dami na nila, ang dami na nila. Ayun, yan si Sir, Dito sa agency. Sila yung mga nag-assist dito. Line and ground. Power max sa second ka. So ngayon ay pipirma tayo dyan para yun yung attendance na tayo ay naka-attend ng seminar ngayong araw na ito. Tapos bukas naman yung final today. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been Sino ba nakakilala sa akin dito? Yung mga nandito, mga 2 years ago na? Wala. Ano yung bago? Ay, ayan. Itong mga nasa harap. Ayun. Konti, no? Medyo napalitan na yung mga dati nandito. Okay. So, last year, di ba yung nag-conduct ng seminar, si Sir Glenn, tama po ang nag-conduct ng seminar. Okay. So, again, sa mga dating nandito, refresher na lang po ito sa inyo, no? Kasi
kasi alam niyo naman na po ang gagawin. Sa mga bago na makaka-attend sa fire safety seminar natin, buksan niyo lang po ang inyong isipan, makinig po mabuti. Kasi karamihan naman dito matatake ko naman po, no? Or maituturo ko naman po sa inyo. Bilpor yan. At kung may katanungan po mamaya po may ano po tayo, pwede po kayo mag-raise ng question after na lang po ng seminar para tuloy-tuloy po yung turo ko. Papasalahan ko lang po. Okay? So ayan, in behalf of Bureau of Fire Protection, Makati City Fire Station, ako po ulit si Fire Officer to Aris Tolentino, or tawagin niyo na lang po ako Sir Aris. No? Okay, so ito po, I've been a firefighter for almost 12 years na po. Medyo matagal na po ako sa pagiging bumbero. At yung karanasan ko po, medyo marami-rami na din po. Ito po yung some of the videos na i-play ko po ngayon. Ito po yung point of view ko pagdating sa sunog. Siyempre, delikado po yung trabaho po namin. Pero siyempre dahil train po kami para gawin itong bagay na to, para magligtas po ng buhay, ay kailangan po namin gawin yan. So, pero tinitingnan po namin bago po kami pumasok sa sunog, tinitingnan po muna namin kung safe ba kami, kung hindi ba kami mapapahamak pag pinasok namin. Okay? So, mamaya po i-discuss ko po yung theory ng apoy. Bakit ba nagkaka-apoy? Paano ba maiwasan magkaka-apoy? Paano ba apulahin ang apoy? Yan naman po ang aalamin natin dito. Okay? So, ito. Play po yung video. Ito po yung karanasan ko. Anong gagawin mo? Siyempre, di ba, itawag mo. Huwag mo i-record. I-record mo yung kapitbahay mo, galit na galit ka dun sa kapitbahay mo, ni-record mo, nasusunog yung bahay, aabutin ka sa'yo. Hindi ganun na. Hindi ganun. Ngayon, tawag po kayo. Pag kayo ang nangailangan ng tulong, tutulungan ka rin ng kapitbahay mo. Okay? Kahit gano'n pa yung kalayo, abot na ng mata mo. 1 kilometro ang layo, may kita mo, umuusok dun sa lugar, nagkakaroon ng sunog sa lugar. Ang pinakamagandang aksyon na gawin mo is tumawag ka agad ng bumbero. Okay, o di kaya ang kapitbahay mo nasusunugan, may fire extinguisher ka sa bahay. Kunin mo yung fire extinguisher mo at tulungan mo yung kapitbahay mo. Kasi diba, pag ang sunog, nagdodoble siya every 30 seconds. Every 30 seconds, nagdodoble po ang sunog. So, gaano kabilis yun? Gaano kabilis matupok? Lalo na kung ang bahay niyo, wala namang firewall. Wala namang sa pagitan, no? Harang sa pagitan, mabilis po kumalat, lalo na kung substandard po yung kabahayan, no? Mas mabilis. Example na lang natin sa mga depressed area or sa mga squatters area, di ba? Dahil mas maraming bahay na gawa sa kahoy at ilang malapag pa yun, nahipan lang ng hangin, kakalat ka agad. Okay? Ganun po sa kailangan lahat ng exit po accessible sa bawat palapag. For example, may 2 exit sa 5th floor. Siyempre, dapat 2 exit sa 4th floor. Hindi pwede yung isa lang exit sa 4th floor. Ay, kailangan mo pa tumawid. Paano kung nasa gitna yung sunog? Diba? Okay, top 3 causes ng fire incident. So, kadalasan po na sanhi ng sunog is electrical fire. Yun po yung top 1. Kadalasan po na nare-respondihan namin is electrical fire. Okay? Ano ba yung mga klase ng electrical fire? Yun po yung arcing or short circuit, loose connection, electrical ignition caused by overloading, yung pagsasaksak ng sobrang daming appliances sa isang extension coil. Hindi pwede yun, no? Yung washing machine, sasaksak natin sa extension coil. Hindi, dapat isaksak natin direct doon sa outlet. Huwag po sa extension coil, no? Lalo na yung mga magbibigat ng mga load. Maraming salamat po sa pakikinig. I hope marami po kayo natutunan. Thank you po. Kita-kita po tayo, alis po ang pangalan po. Okay? Si Ma'am po sa Magandang umaga. Wait lang po, wala mo nang aalis. Nagmamadali. Late naman nagsipagdatingan. Okay? Bukas
attendance. Okay? Kasi may mga dumating na halos patapos na po tayo. Sayang po kasi opportunity na matututunan nyo. Magagamit nyo kasi yan sa bahay. Pag may nangyari sa bahay natin. Kaya sana maaga po tayo bukas. At maraming salamat. May mga pasaway, pero overall, naging okay naman po yung ating seminar ngayon. Kaya maraming salamat po. Sir June? Sir June? Thank you. Sir, maraming salamat po sa bagong kaalaman na rin na i-share natin sa ating mga kasamahan. Refresher for siguro dun sa iba ay marami rin tayong bago. Thank you so much for gracing this activity, no? And hindi ko alam kung nakinig din tayo. But hopefully, 11 na huwag naman sana mangyari, eh at least meron tayong at least first response, no? Na pwedeng magawa and the rest, bahala na sila. Okay, maraming salamat sa ating lahat. Thank you so much for gracing this event. Susunod ulit. Kita-kita ulit tayo. Thank you so much. Bukas pala, tomorrow, no? Sabi nga ni Miss Nani, agaan lang natin konti para maaga rin tayo makatapos at makapagbukas tayo ng ating mga course. Thank you so much. Meron ba mga katanungan? Wala. Thank you, thank you. Thank you so much. Sir, kakatatapos na ng seminar namin ngayon. Ang oras natin ngayon ay 9:20 na ng umaga. So, halos 2 oras may yung seminar at bukas yung actual. Yun yung abangan natin. Maglalaro na lang. Maglalaro tayo ng apoy. So, actual yun bukas. So, ngayon ay pupunta na tayo sa ating kanya-kanyang pwesto, ano? So, ang dami namin dito kasama yung mga tenant. Matindi sila ng seminar. Ayun, kasama rin si Dali. Oh, patiin mo na yung taga-Pangasinan. Ay, taga-Pangasinan. Patiin mo na. Abot pa hanggang Pangasinan. Abot yan kasi marami tayong mga viewers. Okay, so maghagdanan tayo. Pupunta tayo doon sa security office. So ang oras natin ngayon ay 9:25 na. So makakahabol pa tayo. Lalakad lang tayo ng 2 minuto. So abangan natin ano, bukas ay mag-actual tayo. Actual file drill. So pag pangalawang pagkataon na makasali tayo sa fire drill, ano. So malaking bagay rin yung natutunan natin, ano. Kailangan ay alam natin yung yung fire exit. Yun na yung importante kasi bahay lang tayo. Sa bahay ay kailangan safety yung lugar natin. Kaya yun, dalaw ba yung pintuan mo? Yeah. Isang papasok sa isang palabas. Ha? Isang papasok sa isang palabas. Wala. Di ba kasi bisa ako dyan? Magumay ka na. Kasaan yung pisto mo? Ayun, pumunta na si Cheese ka sa pisto niya. Ngayon ay papunta na tayo sa may security office. Kahabol pa tayo, meron pa tayong 4 na minuto. Diba, Jer? Ito yung food circle, no? Maganda yung area. Sarap kumain dyan. Dito tayo, mag-elevator tayo para makarating tayo kagad. So yun, no? Oh, yun, no? Galing kumanta. Oops! Habol! Habol! Okay, yan yung operator natin, no? Yeah. So bukas ay mag-actual fire drill tayo. Arix TV. Copy. Palabas na tayo.
ang mga mukong. The next morning, mga Kamarix. Yo, sa mga Kamarix. So ngayon ay pangalawang araw. Ito na yung final drill natin. Kasama natin ngayon si Iso Garsula, no? Saka si Morning, guys. Yan. Yan. So nagmamadali tayo kaya nihingal tayo, ano? Nagising tayo ng 6:50 kasi hindi nag-alarm yung cellphone natin. Ngayon ay ang oras natin ngayon ay 7:20. So 30 minutes lang, kumain tayo, naligo, bumiyahe. 30 minutes lang, nakarating na tayo dito at nakabihis. Ngayon papunta na tayo sa 3rd floor. Kaya pala, basta bilis na lang yung kilos. 30 minutes, tapos na lahat. Ngayon ay papunta natin sa 3rd floor, ano? Yun yung nag-abol sa oras. Oras. Samantala natin din si Iso Garsula. Pagka tayo sa 3rd floor. Hindi, nihingal pa ako. Kaya tayo sa daanan. Okay. Yun o. Yun o. Si 5'9". Kahabol pa tayo. Grabe. Butin lang, mabilis tayong kumilos. Yan. Saan muna tayo dito? Oh, ito, mga kasama ko nandito na. Ayun, no? Waiting na sila. Hindi na kayo pipirma, sir? Pipirma pa. Tindas muna. Dito muna tayo. Pila ka dyan. Hindi, hindi pa si sir. Ito na pala. Next pala ako kay sir. Tapos ka na. So, briefing muna ng konti, ano? Grabe, binilisan natin yung kilos natin. 30 minutes nandito na tayo, ano? May tumunog yung alarm natin kaya nagmamadali tayo at hinihingal ngayon. Si Idol pala, nakaupo. Ayun na. Grabe. Yun lang kayo, Hindi ako muna. Ay, sulit ka muna, sir. Naka-attendance ka. Ayan. Attendance muna. Ito yung mga nag-assist sa mga Kasartista na kayo. magpa-final fight drill tayo ngayon. Habol, si guard. Jer, inunahan mo ko, Jer. Ba't mo ko inunahan? Ha? Wala nang upuan, Jer, ha? Tayo na lang ako, Jer. Meron doon, Jer. Ito pala si YC. Seryosohin po natin itong activity natin today. Kasi ito ay mahalaga para sa atin. Pangalawa, wala po pagtutulakan, pagbaba ng hagdan, and iwasan po natin ang magkwentuhan habang naglalakad. Kasi may oras po ito. Ito-orasan po tayo ngayon ng Year of Fire. Kung gaano tayo kabilis kung gaano natin kabilis gawin yung activity. Kasi sa totoong senaryo,
medyo mas mabilis pa kaysa sa gagawin natin. Okay? So mag-iingat po tayo ha, sa pagbaba at huwag po tayo magdudulakan. Yun lang. Lahat, walang gagamit ng elevator, escalator, hagdanan, tsaka paligsit ang gagamitin natin. Yan. So, antayin na lang po natin yung sasabihin na balik muna tayo sa ating mga store. Pag narinig po natin yung alarm, mag-ready na po tayo. Okay po? Okay, thank you. So, dahan-dahan lang po ha. Huwag mag-uunahan. Ingat lang po tayo. Tayo daan. Dito tayo. Kaya may kayong bubuhatin. Ha? What's up? Hey guys! Ayan o. Welcome to my vlog! Oo. Kasama natin ngayon si Mary Grace. Mary Grace. Saka Hi, si I'm ano. Marites. Dito tayo dadaan. Dito na kami dadaan sa third floor. Dito tayo mag-stay sa hindi lang iiwan sa atin. Oo, tama. Tama. Ayun na. So, dito tayo sa may TGF area. Pababa na. Papunta tayo ng second floor. Okay. Hello. Right. Pabalik tayo sa first office. Ningal ako. Hi Joy! Ang dilim ba sa area mo? Yeah. Yung dilim ng nakaraan ko, Joy. Muhugot pa kahit na mamadali na tayo, no? Woo! Mamadali na si guard. So ngayon ay final drill natin ngayon, ano? Tapos ang gagawin ay lahat ng mga empleyado ay babalik sa mga kanya-kanya lang pwesto, tapos saka tayo mag-actual drill. Si Michelle, oh. Mamaya ulit. Michelle, huwag kang maingay. Hello! Naririnig ka. Hi, Juday. Ayun, no? Ayun, nagbubuhat na yung dalawa, oh. Dapat si Karen yung nakalagay dyan, oh. Si Vicky na nandun, oh. Oh. Okay. Yung ano? Bira niya. Yung pasyente mo nandyan, naka-wheelchair. Takbo mo na. Salita ka na. Ano sasabihin ko? Sabihin mo kung anong gusto mong sabihin. Sabihin mo na. Hello guys. Hello guys! Mag-paddle po kami. Nandito na kami sa labas. Nakap mo naman dito. Ay, naka-on yan, oh. Naka na kaya yung mga kasama natin. Pero...
mga Kamarix, andito tayo ngayon sa may open parking na pinapasokan natin. May fire drill kami. So andito lahat ng mga tenant, pati yung mga security at mga janitor. Ang dami namin. Ayun. Pakita natin. Dumating na yung isang sasakyan ng ano, no, yung kasama sa ano ngayon, mag-assist ng fire drill. Andun yung mga officer, oh. Doon sila sa may evacuation center. So yun yung mga pasyente na ano na diadala diyan. Yung ang senaryo ay may nasunog doon sa may bandang Mercury Drug, tapos may mga sugatan, tapos diyan dinadala lahat. Yan. Kaya nandiyan yung mga officer natin. Yan, tapos mayroon din mga nag-assist ng mga security ano. Naman hindi natin pinagdadasal, pero hindi kasi natin alam, sabi ko nga po, hindi natin alam kung kailan dadating ang mapaminsalang sunog. Pwedeng mamaya or bukas, diba? Wala namang schedule yan eh. So, ang mahalaga po is lagi lang tayong handa, no? Pero unang-una sa lahat, kasi ilang years na rin ako na tuturo po ng fire safety seminar and fire drill po. Yung team po, yung emergency response team, ayan po sila Ma'am Nancy, ino-comment ko po sila dahil nag-gather nila tayo lahat dito. Bigyan ako ng team po makita ito sa mga malls, ano? Okay, palakpakan din po natin ang emergency response team po natin. Okay, so yung performance po natin, pag evacuate po natin, yun po talaga yung mangingiwasan natin, yung pagkakwentuhan or pagsa-cellphone, paggamit ng cellphone while evacuating the area. And then, pinapractice po natin, gamitin lahat ng mga fire exit, no? Pag nakikita po tayo ng fire exit sa taas, illuminated naman po yan, kitang-kita natin, pwede po natin i-utilize yung fire exit kasi nakita naman po natin na safe yung mga fire exit po natin. Hindi po yung mamimili tayo ng exit kasi hindi po, pagka nagka-fire incident kasi, hindi lahat ng exit accessible. Ang pinaka-accessible na exit is yung nakikita mo clear. Yung unang makikita mo na safe daanan, yun yung pupuntahan mo. So yun na nga mga Kamarix, mag-umpisa na yung fire drill natin, no? Ito yung actual. So pinapasuot ng safety gear yung babae, tapos naka-helmet rin sila na dilaw. So pinapatay na niya yung apoy, ano? Gamit yung fire extinguisher na kulay pula. Ayan, medyo mausok at ayan, ongoing at napatay naman kagad yung apoy, ano? So, ganyan yung ginagamit nila ngayon, ano? Gumagamit na sila ng safety gear at saka helmet kasi nung nakaraang taon ay merong natalsikan sa mata, kaya iniingatan na nila na mangyari ulit yon, kaya gumagamit na sila ng helmet para safety yung mga magti-testing nung kung paano patayin yung ilaw. So dito tayo dun sa may open parking ng Cash and Carry Mall. So dito ginaganap yung fire drill. So ang lahat ng mga susubok dito ay magsusuot ng safety gear. So makikita natin dito na maraming mga nanonood, ano? Yan, sige, try mo ate. Yan. Okay, so napatay na yung apoy, ano? So ngayon ay pabalik na sila rito at tinutulungan sila ng Fire Bureau para magbitbit ng fire extinguisher. At ngayon ay salina na naman ng gas yung malaking ihawan. Okay, nilalagyan na ng gas yung parang ihawan at sisindihan yan mamaya. So makikita natin dito na marami mga kumukuha ng mga picture, ano? So dito tayo sa open parking, kaya may marinig kayo ng mga ingay ng mga motor na sasakyan, ano? Kasi daanan din siya. Okay. So kasama natin yung Fire Bureau, ano? Sila yung mga nag-assist sa mga gustong mag-try na mag-apula ng apoy. So ang gamit na fire extinguisher ngayon ay itong kulay pula, no? Ayan. So ito na.
Ayan, isprayan na yung apoy, ano? O, saglit lang, ano? Talagang napakatibay itong fire extinguisher, no? Kahit na maliit lang siya, talagang naapula kagad yung apoy, ano? Oh. Yan. Galing, no? Si Michelle pala yan. So, ayan, may magsusubok na naman, ano. Gusto ko sanang sumubok eh, kaya lang para nakasilan ako magsusot ng gear, ano, saka nag-helmet pa, parang nakasilan ako, kaya manonood lang ako. Nakatesting naman ako noong nakaraan, kaya hindi na natin bago yan. So pasubok naman natin sa iba na gustong makatry kung paano gumamit ng fire extinguisher at saka paano magpatay ng apoy. So magkikita natin yung drone, ano? Hindi masyadong kita pala. Okay. So drone yan ni Sir Edsel Bautista, ang HR. So ngayon ay titesting na naman. Testing naman si ate, ano. Ayan, sige, sprayan mo, banatan mo yan. Sige pa, sprayan mo pa. O yun, oh, patay ka agad, ano. So saglit lang talaga, ano. Saglit lang, patay ka agad yung apoy. Maganda to gamitin yung fire extinguisher kasi talagang effective siya eh. Yan, si Polly pala yun, yung testing. Okay. Susubok naman si Joe ng kakanin, Dolores kakanin. Sige, May helmet pa, no? try mo ring sumubok para may experience ka. Ako naka-experience ako niyan last year, kaya hindi na ako magta-try. Magkuha na lang ako ng mga video sa inyo. Ayan, ito yung mga naka-uniform, yung Fire Bureau, sila yung mga nag-assist. Okay. So, ang dami namin dito kasi lahat ng mga tinantay kasali. So, ang senaryo ay nasusunog doon sa may bandang Mercury Drug, tapos ongoing silang nandun sa area nila, tapos pina-evacuate namin, ano? Lahat lumabas, tapos pupunta dito sa may parking area, kaya madami kami dyan. Ayan. Oh, walang matatakot, sabi ng Fire Bureau, ano? Sige, testing lang. So, kung gusto nyo sumubok lang kayo. Okay, so makikita natin dito na marami mga nanonood, ano. Ayan. So, yung iba naman kumukuha ng mga picture at saka nagbi-video rin. Pang-reels nila. Sana all. Okay. So, ayan namin nalay ng Fire Bureau, ano. Si Ate Jo, siya yata yan. Saglit lang, ano, patay ka agad. Ilang spray lang, patay ka agad yung apoy, ano. So yan ang kaganda ng fire extinguisher, kaya dapat meron tayong ganyan sa bahay. Magagamit natin yan kapag merong apoy. Hindi natin kailangan magbuhos ng tubig kasi baka lalong umapoy, ano. Maganda siguro kung mayroon tayong fire extinguisher sa bahay para safe yung bahay natin. Okay, so mausok, ano, parang nasa Baguio tayo, no. Mausok talaga. Okay, so andyan si Sir Lawrence, ano, siya yung isa sa mga nag-assist dyan. Tumulong siya sa mga Fire Bureau, ano. Maraming mga sumubok dito na na gumamit ng fire extinguisher. So ang dami mga tao dito, mga nanonood, ano. Yan. Sige. Dami nila, oh. Dapat sumubok rin to eh. Nakikimarites lang yan. Pero yan, fire drill namin ngayon, ano. So titingnan nila kung paano gamitin yung fire extinguisher at paano patayin yung apoy halimbawa may sunog. So dito lang tayo, no, mag-video lang tayo, pinapanood natin sila kasi para dagdag kalaman din, ano, kahit na nakasubok na tayo niyan dati, kailangan na manood pa rin tayo para malaman natin kung ano yung gagawin natin halimbawa kapag may sunog sa area natin, sa pinapasukan natin, hindi kaya sa bahay, alam natin yung gagawin natin. So
Yun lang, napakadali lang ano. So tinuturo naman dyan kung paano gamitin yung fire extinguisher. So ikutin lang yan, tapos mapuputol yung tali. Tapos pwede na siyang gamitin. Yan. So ang dami mga gustong mag-try ano. Sige. Ayan o. Drone ni Sir Edsel yan. Hindi pa natin napanood yung mga video niya no. Dito sa Pilipinas. Siguro nag-upload din siguro si Sir. So bala ko rin sanang bumili ng drone kaya nang wala pa tayong budget. So ang halaga ng na bibili natin ay worth 32,000. Pag-iipon naman natin. So muna tayo dito. Gamit muna tayo ng cellphone, wala pa tayong pabili ng drone. Tapos subok na naman. Sige, try nyo. Ang dami naman ng mga nanonood. So hindi na natin nakuha na ng video yung pag-spray kasi kinukuha na natin yung mga nanonood. Ayan. Sinindihan ulit yung malaking ihawan para siyang ihawan talaga siguro yan. Hiniram na nila. O di kaya talaga yan na pasadya talaga nila yan para yan ang gagamitin nila pang demo. Halimbawa pag may may fire drill, yan ang magagamit nila so ngayon ay susubok sila gamit naman yung fire truck. So gagamit sila ng tubig. Yan tubig na na-spray ng tubig ayan. Kung napapansin nyo ay matagal na pula yung apoy ang tagal halos tinutok na ang tagal-tagang mamatay. Parang mas effective gamitin yung fire extinguisher kumpara sa tubig. Kaya siguro pag may mga sunog matagal mapatay yung mga yung apoy dahil parang hindi siya masyadong effective na gamitin yung tubig. Palagay ko lang. Kasi matagal siyang napatay samantalang yung fire extinguisher ay patay kaagad. Wala na kaagad na apoy So yung pinapakita ng mga taga Fire Bureau, tinitesting lang yung mga tinitesting lang kung paano gamitin. So ngayon ay itatry na ni SG Borsi sinabihan na nga siya na sir mababasa ka pag susubukan nito kasi tumutulo siya tumutulo yung tubig kaya maaaring mabasa yung sapatos. Pero sinusubukan pa rin ni SG Borsi may kasama siyang taga-Centennial yata to. Okay. So pagkatapos magsuot ng ng gear yung yung jacket na yan na hindi tatablan ng apoy na may nakasulat na BP, maghihilimit naman ng kulay dilaw. Tapos siyempre bababa mo yung yung salamin mo, face shield, para hindi ka matalsikan ng mga chemical sa mukha. Delikado yun sa mata. So ngayon ay eto na, hinahawakan na yung yung hose Sige, testing mo na. Subukan mo SG Borsi kung paano patayin yung apoy na gamit yung tubig. So hindi lang. Okay, masyado kang excited Antay ka. May magasisenyo ayan na. So ini-sprayan na para patayin yung ilaw yung apoy. So kita mo kung napapansin nyo ay matagal talaga, hindi kagad namatay. Ayun hindi kagad namatay tinutok na yung sa apoy, hindi pa rin siya namamatay. Halos mapupuno na ng tubig yung malaking ihawan ang tagal diba? So parang mas mabilis na mag-apula ng apoy yung fire extinguisher. Mga ilang spray lang patay na kagad. Pero ito ang tagal palibhasa kasi walang chemical to yung tubig na to kaya matagal mamatay yung apoy. Kaya siguro ganun. Siguro ay maganda nito ay yung tubig ay lalagyan ng chemical para mabilis na mapula yung apoy, masunog, mga ganyan. Sa aktual na pangyayari dapat may mayroong chemical yan para hindi na lalala yung sitwasyon, hindi siya
mamamatay kagad yung apoy kung mayroon silang mga nirespondihan ng mga sunog. Ayan, tapos na. So basa yung sapatos, kung napapansin nyo, tumutulo talaga yung hose. Tumutulo yung tubig sa hose, tapos matagal mamatay yung apoy. Yun ang nakikita natin. So siguro balang araw ay magagawa nila ng paraan yan na mapula kagad yung apoy pag na-sprayan ng tubig. So ayan, susubok na naman to, itong dalawa, si Sir Jose at saka sino ba yung kasama niya? Si Cute. Silang dalawa yung susubok para apulahin yung apoy gamit yung fire hose, So ito yung yung fire hose na gamit nila. Ito yung mga nagre-respond din ng mga sunog. Fire truck yan medyo maliit na fire truck. Para siyang close ba na merong tangke sa loob ng tubig. So pang lang siya, pang bahay na siguro siya. Iba rin yung mga malalaki talaga na mga fire truck na yung pang building, yung mga malalaki talaga. So ngayon ay nilagyan na ng gas yung malaking ihawan, Ayan. So ngayon ay naghahanda na yung mga susubok para apulayin yung apoy. So ang gagawin ng mga taga Fire Bureau ay sisindihan na yung malaking ihawan. Ayan na, so umaapoy na. Ngayon ay susugod na itong dalawa yung gusto mag-try na apulayin yung apoy dito sa may malaking ihawan. So gamit yung fire hose ay i-sprayhan na nila. So kung kanina ay nahihirapan yung mga taga Fire Bureau na apulayin yung apoy, sila rin ganun din, nahihirapan din silang apulayin, Ayan, halos mapuno na ng tubig yan. Tinutok na nila yung fire hose dun sa may malaking ihawan, pero hindi pa rin basta-bastang namamatay yung apoy, medyo matagal talaga. Siguro dahil sa itong tubig kasi na to ay walang chemical, hindi kagaya sa fire extinguisher na puro chemical yan, kaya patay kagad yung apoy. So ngayon ay success, So ang sumubok ay si Sir Jose, yun yung tubero natin. So good job, napagaling, So ngayon ay tinatanggal na ni Sir Jose yung safety gear na suot niya kanina at sinuot naman yung helmet ng Lady Guard. Kailangan magsuot ng safety gear, Yung mga gustong sumubok, magsuot ng safety gear at mag-helmet para safe yung pagsusubok nyo, yung pag-try nyo ng kung paano apulayin yung apoy. So ang dami yung mga nanonood dito, So ito yung mga tenant na kasali sa fire drill. So kung makikita natin ay nakapagsuot na sila ng safety gear, kasama na yung mga dilaw na helmet at dinasisan sila ng taga Fire Bureau. So sisindihan na yung malaking ihawan. Ayan, sisindihan na. Sandali lang. Okay, so titesting muna kung gumagana yung fire hose, Ayan, nasindihan na yung yung malaking ihawan. So gumagana, kaya okay, sige, hawakan nyo na to at kayo naman yung sumubok kung paano apulayin yung apoy. So inalalayan sila ng mga taga Fire Bureau, So de-spray na ng Lady Guard. Ayan, sige, try mo. Ayan, mukhang saglit lang, Ayan, okay. So mukhang saglit lang, hindi siya pinahirapan. Siguro konti lang yung nilagay na langis. At kasi konti lang para mabilis siyang apulahin. Okay. So ayan, tinutok lang talaga yung para sigurado mamatay talaga yung apoy. Ayan, natapos na. So masarap ba sa pakiramdam na nakapag-try na kayo kung paano gamitin yung fire hose natin? Okay, napakahusay, Ayan. Iba na nila yung safety gear na ginamit nila, Okay, so ito naman
naman itong dalawa, susubok rin. Sige. Try nyo rin para meron kayong experience kung paano magpatay ng, ng apoy. Para magamit nyo yung kalaman nyo pag halimbawa merong sunog. So yan na, ongoing na, na-sprayan yung, yung malaking yawan na umaapoy, Yan, sige. Kailangan siguro malakas yung apoy, yung tubig. Napatay ka agad, mahusay, So, hindi sila nahihirapan, hindi kagaya nung mga pangatlo nahihirapan sila kung paano apulayin yung apoy sila sa saglit lang. Patay ka agad. Okay, so kung napapansin nyo kanina, yung yawan ay halos mapuno na ng tubig, Umaapoy pa rin siya. Napagkikita po natin, marami po kayo natutunan. And yung natutunan po natin, may kunting i-share nyo po sa instructions kamag-anak nyo dahil sobrang Noon. Ayan, dami yung mga nanonood dito, yung mga Okay po. antena. So, again, ako po si Fire Officer Okay. Tolentino. Salamat po. Maraming salamat. Video ka pa dyan. Okay. Salamat sa Share. Tapos na. So yun mga kamarik, sa katatapos lang ng fire drill natin. So ngayon ay babalik na tayo sa area natin. So maganda yung yung fire drill kanina, kailangan hindi na tayo sumubok. Okay, may shoutout pa kayo? Wala na. So shoutout na lang sa lahat ng mga makapanood sa video natin. So dito na natin tatapusin yung ating video kasi may pasok pa tayo. Thanks for watching. Bye-bye. Bye-bye. Yoo!